Bro, go ahead po sa inyong katanungan. Salamat po, Tilinet. Magandang umaga, ating mahal na hari sa itong kaparian. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Tanong ko po, mahal na hari, kasi parati ko makarinig ng ah, example ng mga speeches o kwento na ang buhay daw ng isang tao ay parang isang aklat. So may mga pahina na yun po ang yugto ng kanyang buhay. Example po yung pangyayaring ngayong araw na ito, isa po itong kaparte ng isang pahina sa aking buhay at sa bawat isa po sa atin. Ito po ba ay makonsider na iyon ang dimension? Kasi may mga sinasabi na other dimension na pwedeng balikan, pwedeng magpupuntahan sa hinaharap. Ngunit ang makapunta lang po doon ay I think ang spirit lang po. Ma-consider po ba itong kuan? Ito ang isang dimension ng buhay sa isang tao. Yun lang po, maraming salamat. Mahal na hari. Oo, sorry. Oo, sumasagot ako, nakamute pala. So, yung parang aklat ng buhay. Parang aklat yung buhay ng tao. May mga pages. So, yun ba ang other dimension? So, I could not say yes and I could not say no kasi hindi ko alam kung ano ang frame of reference mo sa salitang dimension. So, sa akin lang ganito. Ang buhay ng tao, in a sense, yes. Para siyang aklat na may mga pages at doon nakasulat yung magiging buhay niya o ano ang naging buhay niya. The history. That is the physical dimension. Because that is history. Nag-transcend na sa reality. Pero kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya, that is a spiritual dimension. Dahil hindi pa yan nag-transcend sa physical reality at hindi pa nagaganap. So that belongs to the spiritual dimension. Kung ano yung tapos na, yun ang nasa physical dimension. Ngayon, who can move from the spiritual to the physical dimension? Meron bang tao, meron bang entity na pwedeng balikan ang nakaraan at pwedeng puntahan ang darating? Yes. Meron. Kaya nga may mga prophecy tayo eh. Tingnan mo. Habang inobserbahan natin ang nangyayari, ang nababasa natin, merong messenger. Ang iba dyan, nauna nang nakarating sa future. Kaya sabi nila, ikaw ito, inahuli pa pala ako. Sabi ko, hindi ako yan, malabo mangyari yun. So, ibig sabihin, meron sa inyong nakarating sa future, kaya nasabi ninyo na ikaw ito eh. Why? Because you understood it ahead of time. Hindi pa nangyayari, pero nasabi nyo na ikaw ito eh. Na sinasabi dito. So, ibig sabihin, natap mo yung spiritual dimension ng iyong consciousness. Eh ako, hindi ko pa natap yun. Mas nauna ang iba dyan sa inyo eh. Kasi ako, naka-stick ako to the present physical reality. Sabi ko, hindi, vlogger lang ako eh. Paano ako maging yan? Vlogger lang ako. That is the physical reality. At the time, hindi activated gaano yung aking na when it comes to, sabihin natin, about myself. Iniiwasan ko yan. Kasi ayoko maging self-serving. Kaya nga, from the very start, sinasabi na sa akin, ikaw ang messenger. No, hindi ako yan. Tumigil kayo, kasalanan yan. Then later on, sabi nila, ikaw yung king. Sabi ko, nako, tumigil kayo, si King Yahweh lang ang king.
Hindi, may magiging king eh. Sabi ko, hindi. Pagbaba ni King Ahasay, siya yung king. Because I am answering mula sa point of view of my physical reality. Ayokong tingnan ayokong tingnan yung nasa spiritual realm tungkol sa usaping ito. Because it concerns. Tungkol sa akin eh. Ayoko. Baka magkasala ako eh. So, just let it be. Kung yan, edi yan. Kung hindi, edi hindi. Di naman ako naghahangad ng kung ano. Basta ako gusto ko lang maging vlogger. Mailabas ko itong na-reveal sa akin. Tapos, then I will walk away. Ayoko ng sakit ng ulo. That was the original plan sa akin as I look back at the history and then as I look at the present reality at then project ko yung future, ito ang mangyayari. Pero pagdating doon sa usapin na ako na ang in question, iniiwasan ko yun. Ayoko. Kasi for me, ito yung isang pagkakasala. That is self-glorification. Sabi ko, no. Huwag na akong magkakasala ako dyan. And it took me months and months and months and months and months and months. Almost 1 year bago ko tinanggap yan eh. Because it's time na i-approach ko ang usaping yan, my mind shuts down. Nagsa-shut down ang isip ko eh. Kasi ayokong arukin. Sabi ko, no. But then, nung tinanggap ko, sige, mensahero. But sa inyo, ang tingin niyo is mensahero, yung parang, wow, ito yung spiritual, ito yung banal-banalan, ito yung ganito-ganito. That is how you imagine. Pero ako naman, ang imagination ko, sige, tanggapin ko mensahero, not in that context na inaakala ninyo, but rather, mensahero, in a sense na taga-deliver lang ako ng sulat. Mensahero. O eto, ginawa ko yung sulat, YouTube, video, in the form of a video, at diniliver ko. Ayan, mensahero ako. Sige na, para matigil kayo. Yun lang akin. Tinakbo ko, sige na nga, para matigil kayo. O sige, ako ng mensahero. Ano ba naman yun? Tama naman. Contextually, in literal sense, mensahero naman talaga ako. Nag-upload ako ng mga video. Tapos, andyan yung edi, sige na nga, mensahero. Edi, natigil sila. Pero sa kanila, hindi, yung spiritual mensahero ito. Pero sa akin, hindi. Parang kartero lang ako. So magkaiba ang frame of mind. Then later on, they pushed me another several steps forward. Ikaw yung king. Sabi ko, tigil-tigilan ninyo ako. Paano ako magiging king? Hindi ikaw to eh. Ikaw ito eh. Ikaw ito eh. Ikaw ito eh. Eh, napilitan na nga ako. Sige na nga. Ano ba talaga ang meron? Kasi it amazed me. And it stirs my curiosity. Andun yung curiosity ko na para ng, alam mo yun, sabi ko, hindi ako magkakaroon ng peace of mind kung hindi ko talaga ito haharapin. So I decided na harapin ko ito. At the time na hinarap ko ito is nasa kalagitnaan na ang revision ng Bible. Or almost tapos na yata kami ng kunti na lang ang natitira sa Old and New Testament, kunti na lang. Doon ako sige na nga, harapin ko na itong spiritual dimension concerning sa akin. So, yung first revision na ginawa namin, hindi ko talaga nakita kasi ayoko nga tingnan eh. Paano ko makikita? Pinipikit ko yung mata ko eh. Dahil ayoko nga makita eh. Sinasabi niyo, it's about me. Ayoko nga eh. Ayoko nga eh. But when I decided to, sige na nga, tingnan ko nga, ano ba talaga yung sinasabi ninyo? Then, nagkaroon ng second phase, yung revision. Bakit? I saw it. Ay, ito pala yung sinasabi sa Book of Revelation. At itinuro ako pabalik, ay, ito pala yung sinabi ni Prophet Daniel. Kung ano. At yung year, ay umiksakto. We computed it. From the time na lumabas ang little horn of the fourth beast na sinasabi
ni Prophet Daniel, we counted 1,260 days in years. Lumagpak. 2016. Nasa turning point ako. 2016. Dumagpak. At doon na nagsimula mag-fulfill yung prophecy. Doon na nagsimula si Duterte na pinipi-ay niya na pati ang Pope. Lumayas ka, umuwi ka. Doon na isineset up ni PRRD. Yung situation, ginagawa niya ng environment para maglakas loob. Ako, although hindi niya alam, na ginagawa niya pala ay may epekto sa akin. He didn't know it. Hindi niya ako kilala. Hindi kami magkausap. Pero yung lahat ng ginawa niya is inihanda ako. Then, here I am. Nagsimula ako. Umere. 2017, medyo, teka lang, andun ako dun sa self-contemplation, self-reflection. Ano na ang nangyayari? Alam mo yung parang nag-journey ka na, back and forth. You lost interest na sa worldly activities. Ni pagpunta noon sa shopping mall, ayoko nang lumabas ng bahay and everything. Nagkukulong lang ako. Then I finally decided, yun na yung June 8. Kaya natagalan pa ako, it took me mga 6 months or 7 months. Nag-aral pa muna ako, paano ba talaga gumawa ng video? Anong gagawin ko? Written or video? Sabi ko, mas marami ang makakasagap dito kung i-video ko. Pero kung nakasulat, bihira yung tao na magtsatsaga ng magbasa ng voluminous books na gagawin ko. Sabi ko, hindi. I'll go YouTube. So I went on YouTube. That was the June 8. So kung titingnan nyo, ang development, 2016, natapos, ang 1,260 days na ibinigay doon sa Little Horn. Nasa downfall na ang Little Horn. Kaya nga, ano ang sabi ni President Duterte? PI ka, Pope, lumayas ka, umuwi ka doon. That was 2016, 2017. Basta magkakandidato siya noon, di ba? So, in the spiritual dimension, ramdam ni PRRD, the downfall, your days had ended. Tapos na ang panahon mo, Little Horn. Lumayas ka. Umuwi ka dun sa inyo. Nagkukos ka lang ng traffic dito sa amin. And then sabi ko, yes, ito na nga yun. So, I started. So, yung 1,260 days, yan ang nakikita nyo sa Book of Daniel and the Book of Revelation kung saan may magsisimulang big turning point. At nung nakita ko yun, sabi ko, ay buo nga no. We computed it. Hindi self-serving. Ginamitan ng calculator. 5 gabi na pinag-aralan. Isang chapter pa lang ng Book of Daniel. And we went on revision. Kaya pala hindi maintindihan eh. Kasi ang nakasulat sa Book of Daniel, the Ancient of Days, uupo daw sa trono. Well, anyway, I'll continue. Binuksan na eh. Sige. Kung meron kayo dyan, I'll go on with this. This is, I'm sorry, I did not prepare for this kasi alam niyo ako, hindi ko naman alam talaga kung ano yung sasabihin ko. Dapat ituro sa inyo. Nalalaman ko na lang at the time na naka-live na ako sa Zoom. Kaya nga, humihingi pa ako ng konting time. Sabi ko, sis, paunahin mo na muna yung mga magtatanong, yung mga magme-message dyan because I do not know what to say. Hindi ko alam ano bang sasabihin ko. I'm waiting for the inspiration na ito ang i-deliver mo. And it came nung nagtanong si kapatid kanina. Itong sinasagot ko ngayon. I-deliver mo na yan. So I am now delivering it to you. This is the meat
I want you to open sa Daniel 7. Magsimula tayo dyan, kung may NIV kayo, magsimula tayo dyan sa NIV. Ipapakita ko lang sa inyo ang framework, how it happened, bakit hindi natin naintindihan. Daniel 7:7, doon kayo magsimula. Can anyone read it, please? Yung mga GOD, alam na yan ng ating narrator. Andyan ba si Bro Ed? Use the NIV para pareho ang framework natin. Sorry sa mga magtatanong ha. I'll put you on abeyance muna. I need to deliver this. Daniel 7:7 po. Oo, hanggang... Sige lang, pipigilan na lang kita. Pero sasabihin mo kung nasaan verse ka para makasunod yung mga readers, mga listeners natin. Okay po. Okay, sa Book of Daniel, chapter 7, verse 7. And after this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Verse 8, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Sis, wait lang. Meron bang may Okay Tagalog sa inyo? Nasaan verse 7 sa Tagalog po. Hindi, Tagalog mag-English. po. Sis. Sige po. Mm-mm. Pagka Tagalog. Sa Tagalog, pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi. At narito, ang ikaapat na hayop, kakilakilabot, at makapangyarihan at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyurakan ang kanyang mga paa, ang nalabi, at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Okay, verse 8 in English. Verse 8 in English, I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of men, and a mouth speaking great things. Okay, in Tagalog. Sa Tagalog, aking pinagdilidili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niyaoy 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at ang isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Okay. So, isi-simplify ko lang ang sinasabi kasi 4 na beast ito 4 na hayop na magkakasunod na ipinakita kay Daniel. Yung pang-4 na hayop may 10 sungay. Tapos, natanggal yung 3, may sumibol na isang maliit na sungay. Yan yung sinasabi ko sa inyong little horn. Yung sa verse 8, okay, yun na pala ang sa verse 8 na explain ko na. Okay, verse 7 and verse 8. Proceed kasi sa verse 9. NIV sis, ang gamitin mo please. Verse 9 and 10. Verse 9, sandali. In IV, sandali po.
Sandali po, naghahanap. Daniel 7 verse 9. O yung may electronic copy Okay. dyan at may, pakitulungan si sis. 7 verse 9. Daniel 7. Verse 9. Sandali lang po. 7. Daniel 7 verse 9 in NIV po. Sa English, I watched as thrones were put in place, and the Ancient One sat down to judge. His clothing was as white as snow, his hair like whitest wool. He sat on a fiery throne with wheels of blazing fire. Yan po ang verse 9 po. So, continue sis. Saka natin basahin sa Tagalog. Okay po. Continue. Verse 10, ito po yung sabi, and a river of fire flowed from his presence. Millions of angels ministered to him, and 100 millions stood to attend him. Then the court began its session, and the books were opened. Verse 11, I continued to watch because I could hear the little horn's boastful speech. I kept watching until the fourth beast was killed, and its body was destroyed by fire. Verse 12, As for the other three beasts, their authority was taken from them, but they were allowed to live for a while longer. Verse 13, As my vision continued that night, I saw someone who looked like a man coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient One and was led into his presence. He was given authority, honor, and royal power over all the nations of the world, so that people of every race and every nation and language would obey him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed. 14 po. Sige. Verse 15, I, Daniel, was troubled by all I had seen, and my visions terrified me. So I approached the one of those standing beside the throne and asked him what it means. He explained it to me like this. These four huge beasts represent 4 kingdoms that will arise from the earth. But in the end, the holy people of the Most High will be given the kingdom, and they will rule forever and ever. Verse 19, Then I wanted to know the true meaning of the fourth beast, the one so different from the others and so terrifying. It devoured and crushed its victims with iron teeth and bronze claws, and it trampled what was left beneath its feet. Verse 20, I also asked about the 10 horns on the fourth beast's head, and the little horn that came afterward, and destroyed 3 of the other horns. This was the horn that seemed greater than the others, and had human eyes and a mouth that was boasting arrogantly. Verse 21, As I watched, this horn was waging war against the holy people and was defeating them. 22, Until the Ancient One came and judged in favor of the holy people of the Most High. Then the time arrived for the holy people to take over the kingdom. 23, Then he said to me, This fourth beast is the fourth world power that will rule the earth. It will be different from all the others. It will devour the whole world, trampling everything in its path. 24, Its 10 horns are 10 kings that will rule that empire. Then another king will arise, different from the other 10, who will subdue 3 of them. 25, He will defy the Most High and wear down the holy people of the Most High.
He will try to change their sacred festivals and laws, and they will be placed under his control for a time, times and a half a time. Verse 26, but then the court will pass judgment, and all his power will be taken away and completely destroyed. 27, then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven will be given to the holy people of the Most High. They will rule forever, and all rulers will serve and obey them. 28, that was the end of the vision. I, Daniel, was terrified by my thoughts, and my face was pale with fear, but I kept these things to myself. Okay. Pakibasa sis sa Tagalog. Sino may Tagalog dyan? Tagalog na NIV po o King James po? Tagalog na NIV siguro. Mga kapatid, patulong po sino may NIV na Tagalog po. Okay. Okay. Priest Apodato. Sis, sorry, Salamat ang po. English sana i-share screen ko. Wala po akong Tagalog, sis. Walang Yung Tagalog English sana po. kanina. Oh. Sige, sige. Sorry po. Pero, Praise dato. I-share screen ko po yung English, King OHC. Okay, wala magkakabasa sa Tagalog. Sino may Tagalog dyan? Sige, kahit anong Tagalog. Ito po, Mahal Hari. At Daniel chapter Praise 7, Felix, go ahead. anong verses? Ano po yung verse na 15 po ba yun? Chapter 7, simula. From 7 po. Chapter 7, magsimula sa 7. Daniel chapter 7 from 7 po hanggang 28 po. Sige po. Sige po. 7. Ito po, Daniel chapter 7, verse 7. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Verse 8. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Verse 9. Habang ako ay nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Verse 10. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon bukod sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Umanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Verse 11. Dahil sa sobrang kayabangan, sinabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-4 na hayop at inihagis ito sa apoy. Verse 12. Ang iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan ng panahong mabuhay. Verse 13. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Verse 14. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Verse 15. Ako si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitaing iyon. Verse 16. Kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon
at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipinaliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Verse 17. Ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Verse 18. Ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang alahayam ang binigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Verse 19. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa tatlo at dahil sa nakakatakot ang anyo nito. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka nilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Verse 20. Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan ng isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang tatlo. Gusto ko ring malaman ang kahulugan ng mga mata ng bibig sa sungay na sobrang kayabangan ang pinagsasabi. Kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. 21. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at ilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng alhayam. Verse 22. Pagkatapos dumating ang nabubuhay, magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taasang alhayam. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng alhayam ang pamamahala sa kaharian. Verse 23. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang ika-4 na sungay, ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin ito ang buong daigdig. Verse 24. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila'y lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Verse 25. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang alhayam. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan, ang mga takdang kapanahunan, ang mga hinirang ng alhayam ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya ay hahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Verse 27. Ang kaharian ay ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig at ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang alhayam. Siya ay maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Verse 28. Dito natapos ang pangitain. Akong si Daniel ay lubhang nabahala at namutla sa takot. Sinarili ko na lamang ang mga bagay na ito. Yan po, mahal na hari. Salamat po. Okay. Thank you. Gusto kong bantayan ninyo, pansinin niyong mabuti yung mga tauhan o characters sa loob ng Book of Daniel at saka Book of Revelation. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So sa Book of Daniel, verse 8, while I was thinking about the 10 horns of the 4th beast, another horn, may isa pang horn, isang maliit na sungay ang sumibol. This little horn had eyes like that of a human being and a mouth that spoke boastfully. The little horn uprooted the first 3 of the 10 horns. Okay, mag-focus tayo dito sa little horn at saka ano ang gagawin niya doon sa susunod na kings. Okay, sa verse 9, ito bantayan niyo itong mabuti. Verse 9, then as I look, thrones were set in place. Thrones, maraming trono ang isinet up.
And the Ancient One took his seat. Anong naisip nyo? Anong Ancient One? Sa NIV, the Ancient of Time. Ano yun? Nakasulat dyan sa NIV? Ancient of Time? Ancient of Days. Ancient of Days po. Ancient of Days took his seat. Anong naisip nyo sa Ancient of Days na umupo sa trono? Meron bang ganon? Ancient of Days na upo sa trono? Alam niyo kung ano ang nawala dito? Ano ang tinakpan nila ng salitang Ancient of Days? Ganito po yan kung babasahin mo ng tama at kung tama ang rendition. Then as I look, thrones were set in place. May inilatag na mga trono, maraming trono. And the king took his seat. May isang king na umupo. Hindi po umuupo ang Ancient of Days. Ang umuupo ay hari. So a king took his seat. Merong king na uupo kasama nung mga nakaupo doon sa trono. Mamaya malalaman nyo kung sino yung mga nakaupo sa trono na yan. So, pumunta tayo sa verse 11. Then I continued to watch and heard the boastful words of the little horn speaking I kept looking until the beast was slain. Okay. Ngayon, sa ating rendition, then I continued to watch and heard the boastful words of the little horn speaking against the king seated on the throne. Bakit ginawa namin ganyan? Because yan po ang nakasulat sa Book of Revelation. Makikita nyo mamaya. So the Book of Revelation ni John, kinorek niya itong kakulangan dito. Nagsasalita ang little horn laban doon sa king na nakaupo sa trono. Okay, ngayon, mag-iisip kayo. Ito ang gusto kong i-correct sa mga pag-iisip nyo din. Alam ko marami sa inyo ang galing sa mga doktrina. Kung inaakala ninyo na ang nakaupo sa trono kasama nung mga marami pang trono doon ay si King Yahweh, nagkakamali po kayo. Bakit? Kung nasabi na hindi yun si King Yahweh. Eto ha. So tandaan ninyo, i-picture ninyo sa isip ninyo, may trono, mga trono na na-set up. At may isa doon na naupo sa trono kasama ng mga marami pang trono doon. Okay? May king na umupo sa trono. So, verse 13. Eto na. Kaya masasabi ninyo na ang nakaupo pala doon ay hindi si King Yahweh. Verse 13. Then I looked and saw the son of Alahayam. Anong pagkakasulat niyan dyan sa ano? Sa NIV. The son In of my man po. vision tonight, I looked and there before me was one like a son of man coming with the clouds of heaven. Yan si King Yahweh. So nilinaw natin yan sa ating rendition, sa ating version. Ganitong nasusulat. Then I looked and saw the son of Yahweh Alahayam coming down through the clouds of heaven, appeared and approached the king who was seated on his throne. Di ba yun ang sinasabi sa 13? O, tingnan nyo. In my vision at night, there before me was like a son of man. Ginawa talaga nilang son of man, si King Yahweh. Coming with the clouds of heaven, o bumababa. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. O, si King Yahweh, nilapitan niya, pinuntahan niya yung king na tinawag nilang Ancient of Days, tinakpan nila, nilapitan ni King Yahweh
pinuntahan ni King Yahawashai. Napakalinaw na yung nakaupo pala sa trono ay hindi si King Yahawashai. May king na nakaupo sa trono. Bumaba si King Yahawashai at pinuntahan niya yung king. Nilapitan niya. Pinuntahan niya. So malinaw po ang Book of Daniel. May mga trono at doon sa trono na yon, sa gitna ng mga trono na yon, naupo ang king na tinakpan nila para hindi masabing king, hindi akalain ng mga tao na king, tinakpan nila ng Ancient of Days. Ganyan kayo, iniligaw. So inaakala ninyo ngayon na ang nakaupo doon sa trono ay si King Yahawashai kasi Ancient of Days. Pero paano nyo ipapaliwanag itong verse 13 na bumaba si King Yahawashai at pumunta doon sa nakaupo sa trono? Yan po ang nawawalang karakter na tinakpan nila sa Book of Revelation. O anong ginawa ni King Yahawashai? Bumaba siya mula sa langit through the clouds, pinuntahan niya yung king. At anong ginawa niya? Binigyan niya ng kapangyarihan, dominion that will not pass away. Okay, ngayon, dadalhin ko kayo doon sa meaning ng fourth beast. Kasi ito, overview, yung binigay sa mga naunang verses. Ang punto lang doon, ipinakita sa inyo na merong somebody, isang king, na dadatnan si King Yahawashai pagbaba niya. Okay. Punta tayo dito sa verse 23. He gave me this explanation. The fourth beast is a fourth kingdom. Okay, it's not about that. Dito sa 24. The 10 horns are 10 kings who will come from this fourth kingdom. After them, another king, isa pang hari, little horn, will arise. Anong gagawin ng little horn na ito? He will speak boastfully against the Most High and oppress the remaining Israelites. Yan na naman ang tinakpan nila. I-oppress yung mga natitirang Israelites. He will change the set times and demolish the covenant laws. Yan po ang laman ng verse 25 natin. The little horn will speak boastfully against the Most High and oppress the remaining Israelites. He will change the set times and demolish the covenant laws. The Israelites will be delivered. So matatalo niya. Makukontrol niya ang mga Israelites. The Israelites will be delivered into his hands for a time, times, and a half time. Ang ibig pong sabihin niyan is 1,260 days. Paano natin nakuha ang 1,260 days? Yan po ay mula sa Book of Revelation. Doon ibinigay ang 1,260 days na panahon dito sa little horn. Ipapakita ko sa inyo mamaya. But after the 1,260 days, that is 260 years, verse 26, ang binabasa ko, a king will be enthroned to condemn and crush the fourth kingdom until it is completely destroyed forever. Tingnan natin, ano ang nasa NIV ng verse 26. But the court will sit and his power will be taken away and completely be destroyed forever. Then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under the earth will be handed over to the holy people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom.
Okay. So makikita ninyo kung paano iniligaw at tinabunan si Ancient One. That is the king na isisilang at uupo sa trono kasama yung other thrones. At doon bababa si King Yahawashi, kakausapin niya, haharap siya doon sa king na tinawag na tinabunan nila na Ancient Ones. Paano natin nasabi? Tandaan nyo, ang 1,260 days. Okay, so pumunta na tayo sa Book of Revelation. Sa Book of Daniel yan. Punta tayo sa Book of Revelation. The Woman and the Dragon. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. O si Mama Mary daw yan, sabi nila. Yung woman ay buntis. She was pregnant and cried in pain as she was about to give birth. Oh, may isisilang ang woman. Then another sign appeared. Anong lumabas? Red dragon na merong 7 ulo at 10 sungay. Ito yung 10 sungay na nakita din ni Daniel. Okay, the dragon stood in front of the woman who was about to give birth. Inabangan niya ang isisilang na bata the moment the child is born. Bakit? Kakainin niya. Lalamunin niya. Ibig sabihin, papatayin niya. But the woman escaped to the wilderness where she was taken care of for 1,260 days. Then she gave birth to a male child in a place prepared for her. Yan po ang sa version natin. But I want you to see by chronology na sinasabi pala ni Daniel na a time and a half times and a time is 1,260 days. Galing dito sa Book of Revelation. Inayos na ni John. Verse 6, the child was chosen by Yahweh and given a throne to rule the heavenly kingdom with a gold scepter and an iron hand. Ano ang sinasabi dyan? Pagkakasulat niya sa mga Bible ninyo. Yung child daw ay inisnatch ng ama at dinala sa kanyang trono sa kalangitan. So again, that is the trick. Iniisip ninyo all the while na itong isisilang na bata ng woman ay si King Yahawashi. All the while, inaakala ninyo na ang prophecy na ito ay tungkol kay Messiah Yahawashi. Ganyan kayo niloko. Bakit? Hindi po ito si Messiah Yahawashi. Bakit ko nasabi? Ito. Sino ang nagbigay ng prophecy na ito kay John? Ng vision? Hindi ba't si Messiah Yahawashi? Kailan ibinigay ni Messiah Yahawashi? Tapos na siyang isilang. Tapos na siyang makrucify. At nakaakyat na nga sa langit eh. Paano nangyari na ibinigay niya ang prophecy? Huli na kay John. Ibig sabihin, tapos na, nangyari na. Tsaka pa lang siya nagbigay ng prophecy kay John. Di ba mali? The estimate is, itong Book of John, according to sources, which is may mga slight differences, itong revelation kay John ay isinulat niya 30 years, 30 years matapos umalis si King Yahawashi. So ibig sabihin, hindi ito tungkol sa pagsilang kay Messiah Yahawashi. Dahil tapos na eh. Bakit pa ipaprophesy? Pag sinabi natin prophecy, mangyayari pa lang. Ibinigay prophecy kasi yun ang magaganap. Tapos na, naganap na eh. Nahuli ang prophecy. So in short, again, hindi po ito tungkol kay Messiah, King Yahawashi. Tungkol ito saan? Doon sa king na sinasabi ni Daniel.
na may king na uupo sa trono. At yun ang pupuntahan ni King Ahasuerus pagbaba niya dito sa mundo. Sa kanyang muling pagbabalik. Ito. Then Satan declared war against the heavenly kingdom. Nag-declare siya ng digma, pakikidigma laban sa heavenly kingdom. Then, the king of Meshech, ito, later ko nalilinawin ko sa inyong king of Meshech ha, kasi ang nakasulat ko is Michael Arcangel. The king of Meshech and his armies fought against the dragon. Remember, sinong dragon? Na may 7 heads. Eh, dapat napanood ninyo yung Gog and Magog at saka yung yung Rizal series niyan. 7 bansa yan na bumuo sa dragon. May 7 ulo. At natalo ni King of Meshech itong 7 bansa sa Europe. The dragon and his armies were not strong enough and they lost their fight against the heavenly kingdom. Kasi at the end, magbo-boil down itong laban ng mga dragon na to sa atin. Bakit? Pag lumabas itong Torah at nabalatan na talaga sila, tayo na ang kalaban. The great dragon was crushed, that ancient serpent called the devil or Satan. Okay. Ngayon, balikan natin yung trono. Matatagpuan ninyo yan sa Revelation chapter 14, verse 14. Ito yung pinakita ahead kay Daniel. Diba? Sabi ni Daniel, may mga trono siyang nakita. At naupo doon ang isang king na tinakpang Ancient of Days daw. O, nandito, Revelation 14, chapter 14, verse 14. Ito naman ang nakita ni John. I looked, and there in front of me was a white throne. And seated on the throne with the son of Yahweh was a king wearing a crown of gold and holding a sharp sickle. So ano pala ang nangyari? Di ba, sabi ni Daniel, merong king na aabutan si King Ahasuerus. Pagbaba ni King Ahasuerus from the clouds, dumiretso siya doon sa king. Eh siyempre, nakatayo lang siya. Hindi i-entertain ng king. Maupo ka beside me. Binigyan ng trono si King Ahasuerus. That is why yun ang nakita ni Prophet John. May sickle. Okay. Ngayon, sa chapter 19, Revelation pa rin, verse 11, makikita nyo dito. I saw the heavenly kingdom is standing open, and there in front of me was a white horse, whose riders were the king and the almighty King of Kings. Dalawa ang nakasakay dyan. Horse is a throne, kapangyarihan. With justice, they judge and wage war. Ngayon, bakit ganyan ang kinalabasan? Bakit? Sasabihin ng iba, binago nyo ang Book of Revelation. Hindi po. Itinama natin ang sequence ng Book of Revelation ayon doon sa framework na ibinigay ni Daniel. Okay, may nakalimutan pala ako dito sa woman.
Okay, so balikan ko lang ito ha. So binigyan ng 1,260 days na babagsak tayo sa kamay ng mga kaaway natin. Yun ang sinasabi sa verse 5 ng chapter 12. Sorry, nalaktawan ko ito. Sa verse 13, when the dragon saw that he had been hurled to the earth, kasi nilabanan ni King of Meshach, he pursued the child. Hinabol niya yung bata. But the child was given 2 wings of a great eagle. Binigyan ng pakpak ng eagle. Kaya ang logo natin ay eagle. Ito, hindi ko pa ito alam eh. Pero tingnan mga logo natin, yun ang mga ginagamit natin eh. Then from his mouth of the dragon, he spewed water like a river to overpower the child and sweep him away. But the earth opened its mouth, tinulungan yung bata. So bakit binigyan ng 2 wings of an eagle? Para makatakas sa dragon, hindi abutan ng dragon. Is that happening? Yes, that is happening. So kung titingnan mo, yung revelation na ito, yung woman inabangan ng dragon na manganak. Ibig sabihin, ang sadya ng dragon ay hindi yung woman, kundi yung ipapanganak. Ngayon, ipinanganak yung bata. And that was the king. Ibig sabihin, the Israelites will have a king in the last days. Magkakaroon ng king in the last days. Dahil ang sabi ni Daniel, kailangan may king. Bakit? Kasi bababa si King Jehoshaphat, pupunta sa king na yon. Sino yung king na yon? Ito yung sinasabi ni John na ipapanganak ng woman. Ngunit wawanti din nitong dragon, yung bata, papatayin niya. Gusto niyang patayin. Pero binigyan yung bata ng 2 wings of an eagle para makalipad at hindi abutan ng dragon. So anong symbol natin? Eagle. Hindi ko pa ito naintindihan noon. Eagle na ang ginagamit natin. Kailan lang ito na-reveal sa amin? This week lang. Sabi ko, kaya pala eagle. Kaya pala yung design ng throne na ipinapagawa ko, ang backdraft is napakalaking nakadipa na eagle sa likod ng upuan ng trono. Because of this pala, akala ko noon, yung babae ang binigyan ng pakpak. Yung pala is yung bata na isinilang binigyan ng pakpak of an eagle. So, kung titingnan nyo, sa previous interpretation ng mga pastors dito, yung woman ang binigyan ng wings kaya nakatakas. Hindi po. Dahil ang kailangang tumakas ay ang child. Sa previous pastors natin, ang sabi nila, si King Jehoshaphat yung isisilang. Hindi po, kasi tapos nang naisilang eh. Nakaakyat na nga sa langit eh. Huli naman ang prophecy ni John. See? That's why when you read the book of Revelation, dapat alam ninyo kailan isinulat ang book of Revelation. Bago isilang ang Misaya o tapos nang naisilang ang Misaya at nakaakyat na. So ang sagot doon, nakaakyat na nga siya. So this is not about him anymore. Tungkol na ito sa isisilang na king. Kung saan bababa, pagbaba ni Misaya, King Jehoshaphat, pupuntahan niya ang king na yun. Halika dito. Bibigyan kita ng kapangyarihan na ganito. You will rule the earth. Kasi sinulat niya yan eh, na I will give him authority just as the Father has given me authority. Pakihanap nga yan, priest dato. Yes po, i-share screen ko po ba? Come again? I-share screen ko po ba, KMSC? Yes, please share the screen. Ayan.
Revelation chapter 2 verses 26 to 29. Okay. Tingnan niyong mabuti ang Revelation chapter 2 verse 26 to 29. To the one who is victorious and does my will to the end, hanggang sa katapusan, I will give authority over the nations. Bibigyan ko siya ng kapangyarihan sa mga bansa. He will rule over them with gold scepter and iron hand. Hindi yan nawawala. Sabi nila, iron scepter daw. Ay, ayoko niyan. Baka matetano ako niyan. So ang totoo dyan is gold scepter, iron hand. Just as I have received my authority from the Father. Kaya bibigyan niya rin yung king na yun ng authority. And I will make him a morning star. See? O sino ito? Balikan niyo ulit ang Malakay chapter 3. I will send my messenger. Abangan ninyo, hintayin ninyo. Hanggang sa John 15, I will send my messenger. Tinakpan, ginawang espiritu di bulto. I will send my messenger. And Yahweh will enter his temple. Kaya nagpapagawa tayo ng temple. Without the temple, without a king, hindi bababa si King Yahweh. Yan ang malinaw ngayon. Kung walang temple, walang king, hindi po bababa si Messiah Yahweh. Never. Bakit? Anong nasusulat ni Daniel? May nakaset up na mga throne at nakaupo doon ang king at yun ang pupuntahan ni King Yahweh. Malinaw yan sa Book of Daniel. Nilaro tayo, naloko tayo ng napakatagal na panahon. At sinabi ng Prophet Malakay, yung mensahero na inyong hinihintay ay darating. He will appear. At si King Yahweh, kasama ang mensahero ay pupunta sa templo. See? Ang mensahero ay isinugo ni King Yahweh. Basahin nyo ang four horsemen. A white horse. Yung rider, binigyan ng crown. Ginawang king. Kaninong kagustuhan yon? Kay King Yahweh. Bakit? Siya ang nagbukas ng seal. Siya ang nagbukas ng selyo, yung 7 seals nun. Siya lang ang nakapagbukas. Walang ibang nakapagbukas kundi si Messiah Yahweh lang, the Lamb. At nung nabuksan na yon, lumabas ang 4 horsemen. Ang nauuna, nakasakay sa puting kabayo. Binigyan ng korona. Ginawang king. Bakit ginawa niyang king? Dahil sa pagbaba niya, ayon kay Daniel, pupunta siya doon sa king na yon. And itong king na ginawa will be part of the judgment. The wine press. Kala ko noon si King Yahweh. Kaya pala nagingit-ngit ako lagi. Sabi na, lagi na lang galit. Lagi na lang galit. Okay, nagingit-ngit ako pagka, binabangga na ang covenant Para akong sinisilaban kaagad niyan Why? Because that is what has been written. Kaya nga may mga trono pala at sila pala magsasagawa ng judgment.
Nakapanood na ba kayo kung paano nagkakaroon ng paglilitis sa tribunal natin? How many judges? Dami. Doon ka haharap. Sa Zoom, hindi ka kikilabutan. Subukan mo kung nakaset up na ito. Naka-layer by layer ang mga judges. At doon ka sa gitna lilitisin. That is what is written in Revelation. Doon ka haharap sa court. So as you can see, itong mga kaalaman na ito, hindi inilabas ni Daniel ng buong buo at kumpletong-kumpleto, although ipinakita na sa kanya. Dahil sinabihan siya, huwag mong ilalabas. Seal it. Dahil ang nakikita mo ay mangyayari sa mga pinakahuling araw. Doon yan matutupad. At ipinakita kay John. Anong sabi kay John? Huwag mo nang isasara dahil dumating na at nalalapit na ang katapusan. That is why lahat ng mga kaalaman ngayon na-discover na natin. It has been discovered. Halos hindi matulog ang mga revisionist. I for myself, nung nag-adjourn kami kanina around 2 o'clock, 2:35, di pa ako natulog. I slept siguro ko mga around 4, almost magliliwanag na. Then I have to wake up around 9:30 to make it on the Sabbath. So, kung inaakala ng iba, nagpapasarap ang king, nagpapalaki ng tiyan, siguro ko, yung paglaki ng tiyan, hindi talaga mapigilan because as you work overnight, you need food to sustain your energy. And all these things ay revealed na. At in-reveal ko na sa inyo, isang karning matigas na kahit ako mismo, hindi ko gustong kainin during those days. Hindi ko talaga ito matanggap. Tigil-tigilan nyo ako din sa mga kalokohan nyo. Yun exactly ang sinasabi ko sa mga nagsasabi na, ikaw ang Messiah, tigil-tigilan yung mga kalokohan nyo. Kasalanan yan, tumigil kayo. Basta ako'y vlogger lang. Narrator. Kaya yung mga nagkura, narrator lang yan. Hindi nila alam that I was humbling myself down because I don't want to steal the glory na hindi naman akin. Yung pala binigyan din naman pala. Bakit? I will make him a morning star. Ayun, maluwag kong tinatanggap. Whatever it is, he designed it. Sino ako para tumanggi dyan? Eh di ako pang nagkasala. So, hindi ako magtatagal. Next year, during the feast of blank, kasi i-fix ko pa yan. Hopefully kasi kayanin. Hopefully magkaroon na ng kahit man lang yung external muna kasi 3 years construction ang temple natin, at least yung external muna is maayos. We will prepare for a big event. Tsaka nyo na malalaman. It could be on the Feast of Weeks. Depende. Tingnan natin. It could be on the 7th new moon. We will see. But we will announce kasi maraming gustong umuwi. So we are now on the process of setting up the thrones.
Hindi ko naman pwedeng wag yang gawin because it is what is written. Sa kanila hindi revealed itong sekreto ng kingdom, but it has been revealed to us. Sa atin, ibinigay ang kaalaman. Kahit kay Daniel, hindi ipinalabas noon. Basta pinakita lang ni Daniel ang susi para maunawaan ang sequence. So ngayon, I'm confident. Hindi tayo nagkamali. Kaya yung mga nag-design, hindi pa ito actually na ano. If you can see, mula sa ring na isinusot ko, it is an eagle. Mula sa mga logo, it is an eagle. Hanggang sa baptism, ni Messiah Hawashai nun, it was an eagle. Pinakawala ni Noah, it was an eagle. The bird of prey was an eagle, is an eagle. And Book of Revelation, 2 wings of an eagle was given to the child para hindi siya lamunin ng dragon. The dragon is there. Mararamdaman natin ang full impact the moment na lumabas ang Torah and Covenants. Mababalatan sila. Because from the mouth of the one seated on the throne, mula sa bibig ng nakaupo sa trono, lumabas ang sword, a double-edged sword that will tumble down the enemies. Ano ang sword? The word of Yahweh is like a double-edged sword. It penetrates the bone and the marrows. So all the while, hinihiling ko sa inyo, yung mga hindi kayang i-digest itong message na binigay ko, magpatulong kayo sa priesthood. Hindi yung basta kayo, ay nako, ganito, nagkura na. Dahil hindi nyo naintindihan. Kapag kayo ay nagkura, hindi namin kayo hahabulin. Then nasusulat din naman na huwag pang hinayangan itong mga kasama na umalis sapagkat hindi talaga sila kasama sa inyo. They don't really belong to you. Sa mga naghahamon, na kuya alis, umalis ka. Huwag kang magpapigil dahil hindi ka namin pipigilan. Anyone. You know the covenant? Pinasok mo ang covenant, nakipagtipan ka sa Aba. That is your responsibility. Pangatawanan mo kahit anuman ang mangyari. Magkagulo na kung magkagulo, magkaroon ka man ng kaaway, the understanding, pangatawanan mo pa rin ang covenant. Do not step out. Kasi the moment mag-step out ka, it will be very hard for you to come back. May authority? Yung sinabi ko, yes. Tanungin nyo, si Kefa. By the way, Kefa is Simon Peter. Yan ang totoo niyang pangalan, Kefa. Tanungin nyo, anong sinabi niya? Kung sino man ang inyong paalisin dito sa lupa, paalisin sa langit. Sino ang tanggapin ninyo? Tatanggapin sa langit. Anong langit na sinasabi? Kingdom. Yan lang po mga kapatid. Pag-aralan nyo ulit yung mga verses na binigay ko. Paalala ko lang sa inyo, titigan nyo mabuti ang mga characters para hindi na kayo maloko at para maalis ang inyong mga agam-agam. Very soon, lalabas itong ating Torah and Covenant. Tapos na po kami. Tapos na ang second reading ng New Testament. And kagabi natapos namin ang Genesis. Tonight, moving on to Exodus na po kami. Then tomorrow, maybe kung kayanin ng strength, sana matapos namin ang Exodus tonight and tomorrow is masimula na ang Leviticus.
Then after the second reading, there will be another reading, another review. That will be the third and final review. Then papasok na siya sa layout, graphic layout. Then from the graphic layouting, dadalhin na yan sa printing press at aandar na ang paglilimbag niyan. That will be our missile. Yan ang missile natin. Not the military missile, but a spiritual missile, the Torah and Covenant. Kung paano ibinagsak ni Jose Rizal ang No Limit Tangere sa ulo ng dragonon, that is how and that is what we will do with the Torah and Covenant. Ihahampas natin sa kanilang mga ulo. Because that is the will of Abba Yahweh. Mga kapatid, let me bless every one of you. Pagpalain kayo sa ngalan ng ating Ama, Abba Yahweh, and King Yahweh, lahat kayo, hindi ko na iisa-isahin. Lahat kayo pagpalain. Yada, happy Sabbath. Shalom.